So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito yung unang pag-uusapan ngayon natin dito. So, meron na naman pong shinare itong si Pebbles, si Mami Pebbles, no? So, alam naman po natin, no, na itong si Pebbles nga po, dati po itong DDS na naging kakampi na po natin ngayon. At syempre po, dahil po sa dati po siyang DDS, meron po siya mga kaibigan doon po sa kabilang kampo na nagbibigay po talaga sa kanya ng info hanggang ngayon. No, kasi actually hindi po talaga nawawala yung ganyan. 'Di ba yung bigay ng info? O yung may traitor, 'di ba hindi talaga nawawala yan eh. 'Di ba kumbaga si Maharlika, o 'di ba? Si Maharlika meron puting ahas na yung style kasi ni Maharlika mga kababayan, no, meron siya puting ahas pero dinadagdagan niya ng kwentong barbero. 'Di ba? Exaggeration yung ginagawa niya. Tapos tagping-tagping walang kwenta. At madalas, puro walang ebidensya. Pero si Pebbles kasi mga kababayan, no, pag yan po nagsalita po yan, pag yan po naglabas po yan ng isang statement, palagi may resibo po yan. Ayun ang pagkakaiba po nila. Well, di ba, kumbaga kung yung kabila merong Maharlika, tayo meron tayong Pebbles. Parang ganun lumalabas. So ngayon, meron siya dito pinakita, no, na isang text message ata ito, no, na ito pa rin pala yung plano ng mga DDS. Actually, hindi niya pa kinumpleto eh. So sabi ni Pebbles dito, sabi niya dito, okay, President Bongbong Marcos nakatagpo si PBBM, di ba? This is also part of their plans this January. Ilalabas ko yung iba sa bukas, no? Ilalabas ko yung iba bukas. So ngayon, hintayin natin yun ngayon, ha? Marami pa yan. Basta itabi mo sa akin si Gutesa at Mike Defensor, kaya ko pagumpugin ulo nila, isama mo pa si Roque. Yan. So, meron siyang sinabi dito, no? Yan. So, basahin natin itong mga plano daw ng mga DDS camp. Yan. So, meron itong 4. No? So, ito mga babae, no? So, ito yung sinasabi nga po ni Pebbles, no? Na plano nga po ng DDS sa pagpasok nga po ng January. So, ang point natin dito, no? Hindi pa rin talaga sila tumitigil. Ngayong 2025 mga kababayan, ang dami na po nilang ginawang katangahan. 'Di ba, nagrally kung saan-saan. 'Di ba, nakisaw-saw sa rally ng Iglesia ni Cristo. So, planong lusubin yung Malacanang. 'Di ba, yung iba naging successful yung iba. 'Di ba, karamihan po ng mga naging plano pa ng Duterte group. Karamihan po ng mga plano ng Duterte Group noong 2025, palpak. Pero meron din nag-successful. Especially nga po, pagharang nga po ng Supreme Court yan po sa impeachment trial ni Sara. Di ba? So ngayon, sa kabila nga po ng mga kapalpakan nga po na ginawa nga po ng mga DDS ngayong 2025, hindi pa pala sila natatapos base po kay Pebbles, no? So ito yung ito yung plano po ng mga DDS. Okay. So sabi dito, no, yung unang-unang nilang plano dito, Sara planned to bribe Ram Madriaga for Ram not to show up in any investigation to affirm his affidavit. Okay. So ito, actually medyo bad trip ng plano na to, no, kasi tandaan natin, ako naniniwala po ako, no, na karamihan po ng tao may presyo yan. Naniniwala po talaga ako. Naniniwala po ako ng karamihan po ng tao may katapat na presyo yan. So paano pag ganito yung nangyari, no, na plano talaga ni Sara Duterte na i-bribe si Ram Madriaga pagdating nga po ng investigasyon, no, dito nga po sa kanyang affidavit. Kasi ngayon po, no, ang nakukuha lang po natin ngayon, is affidavit pa lang ni Ram. Hindi pa natin siya nakikita na nagsalita. Wala pa, affidavit pa lang, no? Kasi tandaan natin mga streetwise, no, ngayong taon din po ata to, no, sana matuloy na nga sana to eh. House Quadcom probe urge on Madriaga's campaign funding claims versus Sara Duterte. Kasi tandaan natin mga kababayan, no, na matindi po yung mga aligasyon po ni Ram Madriaga diyan po kay Sara. 'Di ba, yung campaign funds nga raw po ni Sara galing daw po sa Pogo at galing din daw po sa mga drug lord. So kailangan imbestigahan po 'yon. At syempre, mga kababayan po, no, hindi po matutuloy yung investigasyon po na yan kung ganyan po tatamad-tamad si Boy JD. Di ba?
O tingnan niyo kung si Martin Romualdez po yung House Speaker natin ngayon, kung hindi siya napalitan, paglabas po ni Madriaga, sigurado may investigasyon na kaagad. Bisan nga po mga kababayan, naalala ko nga po sa Quadcom kahit nga po na vacation, kahit nga po break, nag-imbestiga pa rin yung Quadcom. Nung panahon nga po ni Martin Romualdez, ngayon wala Wala talaga no? So ano pa hintayin diyan ni Boy GD? Ano pa hinihintay ni Boy GD ngayon? No? Hintayin pa ba ni Boy GD na mapresyohan si Madriaga? Dahil sa sobrang bagal ni Boy GD? Wala, no? Sa totoo lang mga kababayan, no? Hindi ko po talaga nakikitaan ng ng tika si Boy GD sa ngayon Di ba? Ngayon bigyan natin ng pagkakataon, di ba? Na baka nga busy. Pero honestly, hindi ko po siya nakikitaan ng tikas. No? Hindi po katulad ni si Martin Romualdez, di ba? Oh. So tandaan nyo kasi wake up call to sa house natin. At saka sa Senate na rin. Di ba? Na posible nga pong kasi naman mababayan, di ba? Obvious naman po talagang makakilala talaga si Sara at saka si Ramil Madriaga. Oh, tandaan po natin na may hawak po na alas si Madriaga. May hawak na alas si Madriaga So ano pa hintayin natin dito? Presyuhan si Madriaga. Kasi mukha tayong tanga na naman. Di ba? Ewan ko dyan. Samantalang po yung mga congressman po sa Quadcom, naka-ready po yun anytime. Si Boy GD lang po talaga yung mabagal. Oh. And then, meron pa dito, PBBM assassination is still top priority. Oh. So, yung plano daw pong pagpatay nga po kay PBBM ng Duterte Group is still priority pa rin daw po. Now, which is para sa akin, medyo malabo pa mangyari yun. Sa tindi po ng PSG natin. Di ba? Malabo po yun, di ba? Pero, well, kailangan pa rin po talaga mag-ingat ng presidente natin. Kasi tandaan natin, meron po tayong vice presidente ng mamamatay tao at meron po tayong vice presidente na kaya pong gawin po yun. O, di ba? So, bukod nga po dito, sa mga plano nga po ng mga DDS ngayong 2026, sorry. So, bukod nga po sa plano nga po ng mga DDS ngayong pagpasok ng 2026, ngayong January, pati pala si Ombudsman Rimulya kasama dito. So, sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya should be removed from the office of the Ombudsman, either way, assassination or pressured him to relinquish his post because of a scandal that they will expose in the first quarter of this year. This move is still funded by Duterte family. Okay. So, alam naman po natin na yung mga Duterte group nga po na yan mahusay po yan sa intriga. At alam naman din po natin na ito po si Crispin Rimulya is isa po sa mga tinik nga po ng Duterte Group. Okay. So ngayon, sabi nga po dito ni Pebbles sa base sa kanyang intel na meron pa rin po planong assassination kay Boying Rimulya at meron din po silang plano na tanggalin si Boying Rimulya ngayon. Pero sa tingin ko mga kababayan, mukhang malabo po ito ngayon mangyari kung hanggang si PBBM po presidente. Ang posibilidad po talaga na matanggal si Rimulya pag si Sara po naging presidente. Di ba? Kasi po tandaan natin mga kababayan, ginawa na po ni Digong dati. Ito isang example dito, yung ginawa nilang co-warranto kay kay Justice Sereno. Co-warranto against Chief Justice for missing sal and legal basis in the Philippines. Actually, wala siyang legal basis, sa totoo lang. So, tandaan po natin na ito malupit talaga itong si Khalida, Sana sobrang dides talaga pala niya ni Khalida. So, tandaan natin mga babae, na katulad nga po ni Boying Rimulya, ito nga pong si Sereno, ano rin ito? Ano rin to? Impeachable na posisyon sa gobyerno. Diba? Ibig sabihin nun, matatanggal mo lang sila sa pamamagitan pa ng impeachment. Yun nga lang mga kababayan, kung wala pong aligasyon, kung wala pong skandalo, kung walang ginawang mali,
hindi mo mapapa-impeach yan. Kahit sabihin mo political pa yan. Di ba? So ngayon, ang ginawa nga po nila dati, kawalan to. So ano bang point ko dito? Hindi po talaga pwede yun na tanggalin po yung Chief Justice sa pamamagitan ng kawalan to. Pero ginawan po ng paraan po ni Khalida. Ganyan po kalupit ang Duterte Group. Okay. So ngayon, kung babalikan po ngayon natin dito yung plano nga po ng Duterte Group, dito nga po ako sa plano nila kay Crispin Rimulya, natatanggalin po siya. So malaki po yung chance po niya pag si Sara po naging presidente. Pero kung sa ngayon, tingnan natin na ano bang posibleng skandalo na kaharapin ni Crispin Rimulya ngayon. Ewan ko lang kung makakagawa sila ng malupit. Kung makakapag-invento po ng malupit yung Duterte Group. Pero yung pagpapatanggal po kay Crispin Rimulya, mukhang malabo pa po yan ngayon. Oo. So, well, mukhang ito pa rin po talaga yung plano ng mga DDS, no? Kasi alam nyo naman, mga ano yan, mga on denial po yung mga yan. Di ba? So, gagawa sila ng skandalo para tanggalin si Crispin Rimulya kasi tinik nga po si Crispin Rimulya sa kanila. Di ba? Kasi mukhang uusad po talaga yung kaso ni Sara. Din po sa ombudsman, hindi po tulad dati. Nung si Martires na Gunggong po yung ombudsman natin. Oh. So, bukod nga po sa pagtanggal, iskandalo, meron din palang planong assassination. Di ba? Pebbles talaga, hindi pa kasi binuo. Dapat buuin mo na to Pebbles. Oh. So, ngayon sa number 8, mga kababayan, no, ito yung isa sa mga plano nila. Malamang maisog to. Malamang ito nagbigay ng ano. Ewan ko lang, ako nanguhula lang ako Pero sa tingin ko, yung nagbigay ng info dito kay Pebbles, malamang maisog. Tingin ko. Oh, so sabi dito, they cannot afford to lose Senator Bato, Senator Bongo, and Sara Duterte. They will do anything to stop BBM at all means. Oh, mukhang maisog nga mukhang maisog nga ata talaga nagbigay ng info dito. Oo. Kasi kasama si Sara sa plano Di ba? So alam naman po natin no na ito pong tatlo na to yung talagang pinangahawakan ngayon ng DDS Isama mo pa si Robin at saka si Marcoleta. Oo. By the way naman kasi mga kababayan, si Robin at si Marcoleta, di ba mukhang wala naman atang mukhang wala namang kwentan mga tao at si Marcoleta may kaso, Comelec, baka nang inaka-Comelec ka, no? O nga pala. Oy, Comelec. Oo nga pala. Ano na nangyari dun sa kaso ni Marcoleta? Natapos na yung taon, wala pa rin O, di ba? Tandaan nyo yung kaso ni Marcoleta, mga kababayan Pag siya nag-guilty siya doon, ano yun? Ano ba tawag doon? Perpetual disqualification sa paghawak nga po ng kahit anong posisyon sa gobyerno. O, di ba? Well, si Robin, mukhang ano na yan. Mukhang 2028 graduate na yan. Mukhang di na yan tatakbo. Tanga Tanga kasi. Pero ngayon, na-pointan ngayon natin dito mga kababayan, no? Sa mga DDS, no? Ito po yung tatlong top 3 nila Tatlong top 3. Ito yung top 3 po nilang politiko. Si Bato, si Bongo, tsaka si Sara. Kapag yan po nawala po yan, wala na pong Duterte legacy. Oo. So alam naman po natin na si Bato, no, na ngayon nga po posibleng maaresto po ng ICC at posibleng next year na po 'yon. 'Di ba? Tapos si Bongo, alam din naman po natin na hindi natin alam bakit bakit parang actually si Bongo sangkot sa patayan sa Tokhang. Si Bongo sangkot din po sa flood control project dahil nga po yung pamilya niyang may-ari ng CLTG. Pero bakit parang ilang na ilang din po pati yung ICA kay Bongo? Ba't parang ayaw nyo ata yung imbestigahan si Bongo? Di ba? Nagsimula po yung nakawal po sa flood control noong panahon ni Digong, tandaan ninyo. At si Bongo po yung sapsap nun. At syempre po si Sara po natagtag na po ng kaso ngayon. Na posible nga po na, tingnan ninyo na meron pang paparating po na impeachment ulit. Meron po ulit na paparating na impeachment si Sara Duterte. At may kaso pa siya sa ombudsman. Pag meron po dyan na hindi niya nalusutan, well, goodbye po yung 2028 na pangarap niya para maging presidente. Oo. So ngayon, na-point kayo natin dito, no? Ito po yung plano po ng mga DDS. Base po sa intel nga po ni Pebbles, no, nagagawin nga po nila pagpasok nga po ng 2025. Di ba?
Na pressure na yata ang election ni Manalo si Comelec chairman about sa kaso ni Marcoleta. Ko lang. Kaya nga, no? Posibleng ganun. So, yun mga kabayan, no? So, itong plano po ng mga DDS, tulad nga sinabi ko nga kanina, wag din po natin masyadong ina-underestimate itong mga DDS. Kasi in the first place, no, alam naman po natin na karamihan po ng mga ginawa ng mga DDS ngayong 2025, puro palpak. Pero tandaan po natin, no, na may nag-successful naman. May mga nagtagumpay po sila. Diba? Kaya wag natin masyadong binabaliwala po yan. O actually, mga babayan, puta yung sa propaganda machine pa lang, medyo matindi pa rin po talaga yung mga DDS. Sa propaganda machine, ako admitted talaga ako na talagang medyo nahihirapan po kami mga pro-admin vlogger na banggain po yung propaganda ng mga DDS kasi matagal na po silang established. 2016 pa lang po mga kababayan, established na po yung trust ni Digong. Samantalang tayo po dito no sa kampo nga po ni PBBM, ang daming naging problema. In the first place, nakailang PCO secretary tayo? 5, di ba? Nakalima tayo. Tapos may mga vlogger pa, mga sintong mga vlogger na palaaway. Di ba? Mayroon pang conflict sa loob. So kaya medyo mahirap. No, talaga. Hindi ako admitted talaga ako na medyo mahirap po talaga yung kalabanin yung propaganda ng mga DDS. Di ba? November 20, lumabas pa ang balita tungkol sa show cause order ng Comelec. Kaya nga no, putang ng ano yan, no? Ano kaya nangyari dyan kay Marcoleta? Ano yung kaya natin yung topic ko nga mamaya yan? Tingnan nga natin, no? So yun mga babae, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa Intel nga po na pinalabas nga po ni Pebbles na gagawin nga po for agenda ng mga DDS ngayong 2026. So kayo ba, posible bang baka this time magtagumpay na sila? Diba? So yun mga babae, no? So kayo po, no? So pa-comment lang po sa baba, dyan po sa team replay, no? At syempre, diba, pa-like, pa-subscribe, di makalabis at pa-share na po ng video po natin, no? Yan, so iwanan muna natin yung topic po na yan, no? So next topic tayo. Okay. So, hello po kay Miss Au. Yan na, dumarating na sila, no? Hello po kay Miss Au. Hello po kay Chris Rose Babe. Kay Bergie Badiola. Kay Mr. X. Yan. Si Benji. Uy! Yan, hello po, no? Si Carol Ilagan. Tama pagkakabasa ko. Ayun, nahirapan ko. Okay. Yan. Yan, so thank you mga babayan sa mga nanood, no? Kasi alam naman po natin, no, na pag ganitong Christmas season, papasok ng New Year, medyo busy po yung mga tao. So maraming salamat po sa inyo, no, dahil kahit pa paano may nanonood po sa atin ngayon, di ba? So syempre, hanggang medyo mahaba pa yung pagsasamahan natin. Tatapusin po natin yung termino ni PBBM, di ba? Tatapusin po natin yung termino ni PBBM.